Meet my new friend Jack. Jack is a born and raised American from Idaho who spent 2 years living in the Philippines, where he immersed himself in the culture and became fluent in Tagalog. He now creates super entertaining videos, showcasing his language skills and love for Filipino culture. So be sure to check out his content, links below. Jack and I had a great conversation about his journey learning both Tagalog and some Ilocano, the cultural differences between the US and the Philippines, his experiences adapting to life there, and so much more. I hope you guys enjoy the video. So you're in the States, right? Yeah. Yep, I'm in Idaho. Idaho. Is that where you're from originally? Yeah, it is. Yep, dito ako pinanganak. Ipinanganak ka sa US. Ano ba dyan sa Idaho? Marami bang Filipino? Kulang kami sa Idaho. Kulang kami sa mga Filipino dito sa Idaho. Nahihirapan akong makipaghanap ng mga kausapan. May isa sa trabaho ko, may coworker ako na taga Manila. Kaya nakikipag-Tagalog pa kami sa work. Siya lang ang kilala ko na marunong mag-Tagalog dito. Maliban sa mga ibang parang missionaries. Ganun. Pag konti lang yung mga Pilipino dyan sa inyo, paano ka natutong mag-Tagalog? So nag-mission kasi ako sa Pinas bilang isa sa mga Mormon missionaries. So tumira ako doon sa Pinas ng 2 taon. 2 taon. At kailan yon? Noong 2018 hanggang 2020. Tapos pinauwi ako dahil nagka-COVID. Kaya matagal ka na nagtatagalog. Kaya pala ang galing mo. Medyo nawawala na yung Tagalog ko kasi wala akong mga kausapan dito. Pero nakabalik na ako sa Pinas at pag minsan nag-aaral ako para hindi siya nawawala. Tapos syempre na yung may kausapan ako sa trabaho ko na Filipino. Lalo parang taga Manila siya talaga. So talagang meron nang siya mag-Tagalog na maayos. Pag wala kang kausap, mahirap talaga, di ba? Oo. Mabilis yung mawawala. Oo, sobrang mabilis yung mawawala. Pero pag may kausapan ka, parang bumabalik siya. Like itong huling taon, July ata, nakabalik ako sa Pinas. Tapos sa unahan, pagdating ko doon, nahirapan ako talaga makipag-usap sa mga tao. Pero pagkatapos ng ilang araw, parang 2-3 araw, bumalik ang lahat. Tapos parang madali siya na mag-Tagalog ulit. Tapos bumalik ako dito, nawala ko siya ulit. Ang hirap ng buhay, di ba? Oo, hirap. Nasa mga malalim parte ng utak siya. Oo nga. Parehas yun sa akin. Minsan pag hindi naman ako madalas nagtatagalog, parang nawawala na yung mga salita at nahihirapan ako magtagalog. Pero kahit isang conversation lang, parang babalik na yun kaagad. Oo. Kasi matagal na tayo nagtatagalog, di ba? Oo, matagal na. Ikaw, ilang taon na meron kaya magtagalog? 11 years na. Oh, wow, dude. Mas matagal kayo kaysa sa akin. Okay, I'll be honest. Learning to speak Tagalog is pretty hard, but with the right resources, it can be a whole lot easier. And I've got you covered with my beginners Tagalog course. With 18 comprehensive video lessons, this 2-volume course makes it simple to start building your Tagalog skills from the ground up. Plus, you'll get lifetime access to PDF vocabulary sheets that will help you practice and retain what you learn. If that sounds good, click the first link in the description below to start learning Tagalog today. Now, back to the video. Bago kang pumunta sa Pilipinas, marunong ka na mag-Tagalog? Hindi naman. Kapag maging missionaries kami, tinuturuan kami na mag-Tagalog ng siguro 5 linggo. Pagkatapos yung 5 linggo na yan, pumunta kami diretso sa Pinas. Tapos doon kami talagang natututo na mag-Tagalog na maayos. Parang tinuturuan nila yung mga basics sa amin. Pagkatapos na-immerse na kami, talagang doon kami matututo. Okay, so parang natututo kayo sa kalsada lang, sa mga kausap lang. Oo, parang tinuturuan ka naman yung mga basic, pero talagang sa kalsada lang doon ka talagang maunawaan kung ano ang sinasabi nila sa'yo. Sa unahan, na-assign ako sa Ilocos, sa Abra mismo, ang pinakaunang pinuntahan ko. At syempre, may Ilocano sa Abra. Kaya hindi ko talagang naintindihan yung kaibahan ng Tagalog sa Ilocano. Akala ko nagsasalita silang Tagalog nung pumunta ako doon. Talagang hindi ko naintindihan kahit isang salita na sinabi nila. Tapos sabi ng kaibigan ko na hindi sila nagsasalita ng Tagalog. Pero sa school nyo, hindi sila nagtuturo ng ibang salitang Pilipino? Tagalog lang? Walang klaseng Ilocano? Walang klaseng Ilocano. Kasi sa karamihan ng mga Ilocano, meron lang din sila mag-Tagalog. Pero meron sa school na yan ang mga nagtuturo ng Ilonggo, tsaka Cebuano din. Parang may isa pa yata. Wara yata yung iba na tinuturo nila. So, Bisaya, Ilonggo,
Waray. At ikaw, natuto ka rin ng konting Ilocano noon doon ka Habang pa? nandun ako sa Ilocos, sa Abra, basi lang. Pero nawala na yun lahat. Parang natandahan ko lang yung parang yung mga lalo na basic. Mahirap talaga mag-Ilocano. Sobra. Parang ang layo talaga sa Tagalog. Akala ko sa una na baka parang marami naman yung mga parehong salita, pero hindi naman. Kakaiba talaga. Tas yung pananalita nila, yung the way na magsasalita sila, sobrang ano siya sa parang sa bibi sa throat, ganun. Shakni Zan, ganun. Sa tingin ko, meron din iba't ibang klaseng Ilocano, 'di ba? Parang may dialect ng Ilocano, depende kung saan ka kasi hindi lang sa Ilocos, 'di ba? Saan-saan sa Northern Luzon may Ilocano, depende lang sa lugar. Meron akong natutunan ng konting salita lang kasi dati marami akong katrabahong Pilipino, 'di ba? At iba't ibang lugar sila sa Pilipinas. Bisaya, Bicolano, Ilocano, Tagalog, marami. Tinuruan ako nila ng konting salita sa Ilocano. Parang agyamanak. Ano yun? Parang salamat yun, di ba? Hindi ko alam. Aan ko amo. Tama ba yun? Hindi ko matandaan yan. Kalimutan ko yun. Parang narinig ko siya, kaso kalimutan ko na yung big spin. Hindi ko alam daw yung ibig sabihin. Yeah. Aan ko amo. Tsaka when manang ganun. Pero hindi, yun lang yung alam ko. Konti lang talaga. Ang dami akong natutunan noong na Ilocano na akala ko ay Tagalog. Parang tinuruan nila yung Ilocano sa akin, tapos akala ko Tagalog yan. Tapos kapag may kinakausap ako na Tagalog, iniisip ko sa sarili ko na parang ginagamit kong purong Tagalog, tapos halo-halo Ilocano pala yung sinasalita ko. Ay, naku. Kaya paano mo nalaman? Paano mo natanggal yung Ilocano sa Tagalog mo? Pag-uwi ko, parang hinanap ko yun sa internet. Tapos ginagamit din ako ng ChatGPT minsan para matandaan or para parang maunawaan kung ano yung Ilocano at ano yung Tagalog. Kadalasan, parang ang dami akong natutunan sa ChatGPT kasi pag minsan kapag hindi masyadong maayos yung pananalita ko, tinatanong ko lang sa ChatGPT parang anong ibig sabihin ng ganito or tama ba yung grammar ko dito. Nagugulat ako kapag malaman ko na parang yung salita na akala ko ay Tagalog ay Ilocano pala. Parang sinisearch mo, Tagalog o Ilocano ba tao? Tagalog pala. Sige. Pero alam mo, marami akong nakilalang missionary na marunong mag-Tagalog, taga-US, diba? At minsan, medyo malalim yung Tagalog nila. Yung ginagamit nilang salita, masyadong malalim. Hindi naman natural minsan. Pero sa'yo, parang direksyo lang yung Tagalog mo. At nagtataglish ka rin, kagaya ng mga Pilipino. Kaya, paano ka natutong mag-Tagalog? Anong mga methods na ginamit mo dati? Siguro hindi ako masyadong masipag kagaya ng mga ibang missionaries kaya sa kanila naman ginamit nila lang yung parang yung mga books lang. Pero para sa akin, ginamit ko lang yung mga kaibigan ko, yung mga kausapan ko para matuto yung mga parang salita na talagang kailangan mo upang maintindihan yung language. May narinig din ako ng isang missionary or hindi siya missionary. May narinig ako ng isang tao. Ginawa niya is tinuktok niya yung Glock 9. Alam mo yun? Glock 9. Isa siyang rapper. Glock 9? Yeah, isa siyang Tagalog na rapper. Sikat siya sa Pinas. Pero tinuktok niya yung mga kanta niya. Doon siya natuto na mag-Tagalog na maayos. Tapos talagang talagang yung tao na yun, parang Filipino yung pananalita niya. Parang Pinoy talaga siya. Pag ginagaya mo talaga yung Pilipino, parang mas magaling na yung accent, diba? Kaysa sa mga tao na natuto lang sa libro. Kasi yung mga Pilipino, hindi sila nagsasalita ganun, diba? Parang iniisip ko na kailangan mo rin yung mga book. Like, kailangan mo yung mga libro. Diba? Upang matuto yung mga basic. Kasi kung walang ganun, hindi ka matututo. Parang pag naririnig mo yung mga Filipino na nagsasalitang Tagalog, wala kayong maintindihan. Pero kapag inaaral mo yung mga libro, tas lumalabas ka, kinakausap mo yung mga tao rin, parang yung dalawang bagay na yan ay tinutulungan upang talagang maintindihan mo yung buong language. Kasi para malaman yung grammar, dapat may grammar exercise ka o may libro ka o mga websites, ChatGPT, kagaya ng sinabi mo kanina. Kailangan mo yon para malaman kung paano gamitin yung grammar ng maayos, diba? Kasi medyo nakakalito yung grammar sa Tagalog, kay nako. Pero kung gusto mong para masanay magsalita, kailangan mong makipag-usap sa mga Pilipino.
'Diba? Kung hindi, parang robot yung yung accent mo. Oo, kadalasan yun ang nangyayari sa mga missionaries. In fairness, mahirap para sa amin yun. Kasi sa Tagalog, parang dalawang salita na yun, 'di ba? May formal Tagalog tsaka may informal Tagalog. At kaiba talaga silang dalawa. At kung gusto mong malaman kung paano sabihin to sa Tagalog, minsan yung sinasabi ng mga Pilipino, yung pinakamalalim na Tagalog, 'di ba? Hindi na naman sila nagtuturo ng Tagalog na simple lang. Gusto nilang nasabihan natin, aking pangalan ay blah blah blah. Hindi ako si Jared, 'di ba? So, minsan nakakalito kasi hindi natin alam kung anong salita na dapat matutunan natin, 'di ba? At anong natural, anong hindi natural. Minsan mahirap malaman kung gets mo 'yun. Oo, yun talaga. At lalo na kapag bago pa lang kayo sa parang kay anong salita. Pero lalo na sa Tagalog, kapag bago pa lang ka, mahihirapan ka maunawaan kung ano yung parang natural, tapos kung ano yung hindi natural. Kahit gaano katagal kayo nag-aaral ng mga libro, parang hindi mo yun maintindihan hanggang na may mga kinakausap kayo. Tapos kahit kapag gawin mo yun ng ilang taon, ang hirap talaga na talagang maintindihan yung parang buong language, kung ano yung natural, kung ano yung hindi natural. Basta parang little by little. Mahirap talaga matuto ng ibang salita. Pero mahirap din pumunta sa ibang bansa na may ibang kultura, 'di ba? Ano bang experience mo sa Pilipinas noon pagdating mo? Mahirap ba sa'yo? May culture shock ka ba? Nahirapan ako sa salita. Nahirapan ako na parang kung paano na wala akong naintindihan sa una. At wala akong kausapan. Kasi yung unang parang pinuntahan ko is Abra. Doon ako tumira ng 6 months. At sa Abra naman, hindi siya gaya ng Baguio or Manila or yung mga parang napakalaking city na yan. Parang wala akong masyadong maraming kakilala na talagang purong diretso yung English nila. So, nung sa una, wala akong mga kausap sa English. Pero parang blessing naman yun din. Kasi pinili ako na matuto na magtagalog na maayos. Pagdating ko doon. So, parang yun ang pinakamahirap na bagay na naranasan ko was yung language. Pagkatapos yun, syempre parang kakaiba yung buhay. Pero ang kabaitan naman ng mga Pinoy, ang kabaitan na pinakita nila sa akin, talagang sa totoo lang, wala ang ibang lugar sa buong buhay ko na naranasan ko yung parehong kalagayahan na naranasan ko doon. So, like, may culture shock naman. Pero maganda naman yung culture shock. Parang purong kalagayahan siya para sa akin noon. Nahihirapan ako sa language, nahihirapan ako sa parang yung kakaibang buhay. Pero parang purong kalagayahan yan pagkatapos yun. Positive culture shock yun. Yeah, parang positive culture shock, yeah. Anong pagkakaiba ng Pilipinas tsaka US? Canon. Rice. Ano pa? Wala kaming manginasal dito. Yan ang mahirap. Sobrang namimiss ko yung manginasal. Gusto ko rin yung Jollibee pero mas maganda yung manginasal para sa akin. Anong order mo sa manginasal? TM2, man. Oh. Tas yung chicken oil. Yan yung paborito mo? Oh, grabe. Namimiss ko yung chicken oil. Natandahan ko may isang beses na pumunta kami sa manginasal tapos naubaw sila sa chicken oil. Ang galit na galit ko nung time na yun. Parang umalis lang kami agad. Kung walang chicken oil, parang yun ang pinaka-kagustuhan kong sauce sa buong buhay ko. But ano pa yung mga kakaibahan dito naman sa Amerika kaysa sa Pinas? Siyempre ang dami naman. Parang iba naman yung kalagayan ng mga lugar natin. Sa totoo lang, mas mahirap ang buhay sa Pinas. Mas mahirap na maghanap ng opportunity, maghanap ng mga trabaho na maayos sa Pinas. Yan talaga isa sa mga pinakamalaking kakaibahan. Mas malamig siya dito sa amin, may snowboarding naman. Pero may surfing naman sa Pinas. Mas maganda rin yung surfing kahit para sa akin mas gusto ko yung snowboarding. Ang dami naman, ang dami. Marami. Kaiba talaga, 'di ba? Sa Pilipinas, kaiba. Yung kultura, yung pagkain, yung weather, lahat. Ilang beses ka na nakabalik sa Pilipinas? Isang beses lang, pero sinusubukan ko na makabalik itong darating na taon, itong 2026. 2026, gusto mong bumalik. Ayos talaga yun. Sana kasama ng mga kaibigan ko, ng mga ibang kaibigan kong puti na meron ng Tagalog din, yung mga ibang missionaries. Kasi ang dami naman kaming mga kaibigan doon na namimiss namin. Sama mo ako. Tara na. Samahan kita. Pwede. Sabi mo na 6 months ka noon sa Abra, 'di ba? At anong susunod na lugar mo sa Pilipinas? Pagkatapos ng Abra, pumunta ako sa
La Union, sa Arengay mismo. Tas sa Ilocos Sur, sa Tagadin. At pagkatapos yan, natapos ko yung mission ko sa Baguio mismo. Sobrang kaiba talaga yung Baguio kesa sa mga ibang lugar sa Pinas. Malamig siya doon. Walang mga walang tricycles sa Baguio. Talagang nung pagdating ko sa Baguio, akala ko nasa ibang bansa na ako. Sa shower, may heater sila sa shower sa Baguio. So, Pero wala sa ibang lugar na pinuntahan mo? wala. Kasi hindi mo nangangailangan yan. Gusto mo yung malamig na ligo. Pero alam mo, narinig ko na yon na ay masyadong malamig daw sa Baguio. Dapat pumunta ka doon parang kung nagsasawa ka sa mainit na panahon, dapat sa Baguio. Anong ibig sabihin malamig sa Pilipinas? Mainit pa rin, 'di ba? Hindi malamig kagaya dito. So, nakapunta ka na ba sa Baguio or hindi pa? Hindi pa. Malamig siya talaga. Lalo na sa gabi, talagang parang nag-ano na ako sa paggabi doon. What's the word in English? Shivering. I was shivering. Yeah, when I was in Baguio, I'd be shivering. Nawala na yung English mo. Nawala na. Nasira kasi yung utak. Gulo naman ng mga nangyayari sa utak ko. Pero talagang shivering ako paggabi sa Baguio. Lalo na tuwing parang December, January, ganun. Pagising mo, may parang yellow sa grass. Parang it's frosted over on everything. Yeah, it's crazy. It's like a different place. Malamig pala. Anong paborito mong lugar sa buong Pilipinas para bumisita? Sa buong Pilipinas para bumisita, para makita yung mga kaibigan ko, Tagadin, sa Ilocos Sur yan. Pero yun ay dahil sa mga kaibigan ko doon. Lahat ng mga talagang ang dami akong minamahal na kaibigan sa Tagadin. Kaya kapag bumabalik ako doon, parang ang saya-saya naman ng panahon na yan. Pero yung pinakamagandang lugar na pinuntahan ko na is Siargao. 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 Talaga? Ang ganda talaga sa Siargao. Tapos rin, sa parang mountain region din, sa Cordilleras. Sobrang ganda din doon. May isang lugar, katabi siya ng Ilocos Sur. It's called Suyo. Ang laki naman ng mga bundok doon. Talagang parang pag tinitingnan mo yung mga ito, gayon siya ng camp. Parang yung wall na ito, it's just straight up. It just stares you in the face. Pero parang balang araw, gusto mo bang tumira sa Pilipinas? O hindi naman, para lang bumisita? Gusto kong gawin yun. Pero parang, syempre, hindi kaya ng mga parang foreigners na makikuha ng mga ayos na trabaho sa Pinas. Tapos hindi mo kayang umpisahan ng business sa Pinas kung hindi ka taga doon. Kaya awan ko kung kailan na gagawin ko yun. Pero bago na mamamatay ako, gusto kong bumalik doon at talagang timera doon ng awan ko parang 5 years siguro, 10 years. Ganun. Para sa'yo, anong pinaka-paborito mong bagay sa Pilipinas? Anong paborito mo sa kulturang Pilipino? Ang mga tao. Ang mga kaibigan ko. Isa sa mga bagay na nangyari sa akin nung nandun ako is kahit bago pa lang ako, kahit hindi pa ako meron ng mag-Tagalog, iniimbitahin ako sa mga bahay para kumain. Alam mo, kain na tayo, kahit saan ako pumunta. Araw-araw, gabi ng gabi. Kain tayo. Parang nagula ako talaga sa kabaitan na yun. Kasi yan ay isa sa mga kakaibahan dito naman sa US kaysa sa Pinas. Mabait din naman kami dito. Nagsisinungaling naman ang mga tao na nagsasabi na parang hindi mabait ang mga taga dito. Mabait naman kami. Pero iniimbitahin ba namin kayo na kumain kasama ng pamilya namin pag hindi pa kayo namin kilala? Grabe ang gulo-gulo ng utak ko na yun. Pero alam mo yung sinasabi ko, parang hindi naman na kapag dumadaan ka lang sa kalsada at hindi pa kita kilala, hindi ko sinasabi sa iyo, oy, kain na tayo, sama ka lang dito sa pamilya ko na hindi mo pa kilala at parang mag-uusap lang tayo. Parang hindi yan ginagawa namin at ginagawa nila yan doon. So sobrang mabait talaga sila at binabahagi nila ang lahat sa mga tao na parang hindi pa nila kilala. Kakaiba talaga yan. Dito sa Canada, sa US, mabait tayo, pero para lang sa mga kaibigan, sa mga pamilya, hindi naman para sa mga tao na hindi kakilala, diba? At sa tingin ko parang yung isa sa mga dahilan na nangyayari yan is kasi gusto namin na parang maligtas kami palagi. Na parang hindi naman iniimbitahin namin ang mga tao sa bahay namin na parang baka that are gonna hurt other people or something like that. Parang mabait naman kami dito pero kakaiba talaga yung kabaitan nila doon. Talagang purong kabaitan sila. Parang magpabigay talaga yung mga Pilipino, diba? Sa kahit onti lang yung meron sa kanila, parang okay lang, ibibigay nila yun sa'yo. Walang problema. Pagkain o kahit yung oras nila, yung
yung mga sasakyan. Alam mo, pumunta ako sa Cavite at wala kong ride. Gusto kong pumunta sa bundok para makita yung view doon. May lawa, may bundok, may volcan. At wala kong ride. So, parang tinatanong ko lang si ate doon sa kalendarya. Tinanong ko siya, magkano dapat yung tuk-tuk? O yung mga jeep, makano daw? Kasi ayokong mabudol ako nila. Makano dapat? Sabi niya, okay lang, wag na lang. May sasakyan kami dito. Tara na, punta na tayo. May driver ako dito. Pupunta na siya doon. So, parang sumama lang ako sa kanya. At parang magpabigay talaga yon. Hindi yon mangyayari sa Canada. Kung hindi mo ako kakilala, hindi mo ako ihahatid, di ba? Sa kahit anong lugar. Sinabi mo na yung paborito mo sa Mang Inasal. Pero anong paborito mong pagkain na Filipino? Sa lahat? May isang pagkain sila sa Baguio, tinatawag na pinakpikan. So tingin ko sa Baguio lang ito. Narinig mo na ba yung pinakpikan? Yung parang may squash, diba? O may pumpkin. Pinakbet yata yan. Parang may pinakbet tsaka may pinakpikan. Pero kakaiba yung ginagawa nila talaga sa manok pag pinakpikan. Kasi yung the way na nagluluto silang pinakpikan. They hold the chicken. Sinasampal nila yung ulo ng manok habang buhay pa yung manok. Tapos lahat ng dugo sa manok is parang pumupunta diretso sa ulo at sinabi daw nila na mas masarap daw yan kapag ganun ang nangyayari sa dugo ng manok. At ayun ang totoo, yun ang naranasan ko, mas masarap talaga siya. Wow, so may dugong manok. Parang inaalis nila yung dugo pagkatapos na ito. Like, pagkatapos na sinampal nila yung ulo ng manok, syempre pinatay nila yung manok, tapos like, hindi mo kakainin yung dugo mismo. Parang inaalis nila yan. Pero sobrang masarap siya. Ewan ko kung bakit. Tapos, yung ibang pagkain na sobrang namimiss ko, lahat ng mga gulay. Pinakbet, sinigang. Sobrang malusog talaga yung gulay nila. Nung sa Pinas ako, parang yan ang panahon na sobrang malusog ako. Parang yan ang pinaka-best na kalusugan ko.